Hey mga brods, inangasa na nga ni Jericho Cruz. Ito pong si Calvin Nabueva. Pagkatapos nga na itong tirahan sa tres, ito pong si The Beast. Tapos mga brods, after nga ng game, nagkasagutan nga daw. Ito pong si Calvin Nabueva. At ang asawa ni Mo Tautua doon po sa tunnel na, off the court na mga kabrods, kung saan sinabi nga ni Calvin na nagalit nga daw ito pong asawa ni Mo Tautua dahil nga daw ningitaan ito ni Calvin Abueva habang dumadaan daw. Pero mga brods, iba naman yung mga ibang kwento rin ni The Beast dahil sinabi nga niya na hinihintay niya ang kanyang mga anak. Yun nga mga brods, at ang kanyang asawa. Pero bigla nga itong binungahan na ito pong asawa ni Mo Tautua. At nakita rin natin mga brods sa video na kung saan nagagalit na rin ang asawa po ni The Beast, Calvin Abueva. Tapos nung nakita ito ni na Mo Tautua kung saan ni-reach out ni Calvin and ng asawa ni The Beast, ito pong si Mo Tautua at ang asawa niya, biglang sumigaw. Ito pong asawa ni Mo Tautua na sabing leave. Pati nga si Mo na sinasabing na leave na rin ito pong dalawang ito, na ito pong si Calvin and ito pong asawa ni Calvin Abueva na si Mrs. Abueva. Dahil yun nga, pasugod na rin ito at gustong kausapin ni na The Beast at ang asawa ni Calvin para nga mapag-usapan kung ano ba ang nangyari. Kaso mga brods, tama lang din siguro na pinaglayo sila dahil baka kung ano pa mangyari dahil ito pong si Calvin Abueva ay gusto ngang hamunin ng suntukan ito pong si Mo Tautua mga kabrods. Para sa akin nga, siguro nasa laro na ito kung saan bakit nagalit ito pong asawa ni Mo Tautua. Dahil yun nga sa knockout play na kung saan ito pong si Mo Tautua gusto sanang postehan si Calvin Abueva, pero binigyan ito ni Calvin Abueva ng hard foul. Tapos mga brods, pagkatapos ng hard foul, nagkaroon sila ng konting kwentuhan nito ni Jericho Cruz. Tapos mga brods, yun nga, nagalit din ito pong si Coach George Gallant kay Calvin Abueva. Tapos ito pong si Calvin, nung papunta na ng bench, bigla niya itong tinatawag ni Coach George Gallant para, syempre mga brods, para kausapin si Calvin dahil syempre pangit din yung ginawa ni Calvin Abueva doon at nangaasar pa. Pero nung tinapat na kay Calvin Abueva yung camera mga kabrods, bigla niyang inasar ito pong si Coach George Gallant. And yun nga, alam nyo na yun mga brods at kayo nang humusga. Ito pong pang-aasar ni Calvin Abueva kay Coach George Gallant dahil para sa akin mga brods, below the belt na ito pong ginawa ni Abueva kay Coach George Gallant. Kaya siguro nag-trigger na ito pong asawa ni Mo Tautua and ito pong si Calvin Abueva kasi ito ang pinag-iinitan talaga ng SMB bench and SMB fans dahil maraming mga plays na ito pong si Calvin Abueva na minsan nananakit na. Kaya nga uminit ang ulo ng asawa ni Mo Tautua. Kaya nga pagdating doon mga kabrods sa dugout mga kabrods, kaya hindi na nakapagpigil ito pong asawa ni Mo. Pero solid naman, talagang kinuha na lang ni Calvin Abueva ang kanyang asawa na ito pong si Mrs. Abueva para nga umalis na. And sabi nga niya, babawi na lang sila sa Game 3 at nagsorry rin naman siya doon sa kila Coach Leo Austria mga kabrods para nga matapos na. Pero para sa akin mga brods, ang opinion dito, alam ko nga na ito pong si Calvin Abueva kailangan ding magbago. Kailangan wag din siya masyadong manakit din doon sa hard court kung saan physical kung physical, pero kapag yun nga nananadya ka na, talagang may magagalit at magagalit sa'yo. Pero doon naman din sa asawa ni Mo Tautua ay mali rin naman dahil off the court ng ginawa niya. Dahil ito pong si Calvin Abueva, inihintay lang din naman ang kanyang anak at asawa, bigla nga daw itong sinigawan. So mga brods, alam ko nga, dalawang panig dito ay may mali rin talaga. Siyempre, disrespect ang nangyari dito sa dalawang panig kung saan dapat mag-sorry na lang ito pong dalawa mga kabrods. At para matapos na dahil alam ko nga ay mas mainit ang magiging Game 3 natin doon sa finals ng Magnolia versus SMB. Pagkatapos ng mangyari ito pong mga maiinit na balita natin. Babawi si Abueva, tas babawi rin si Mo. Pero mga brods, kailangan at the end of the day, kailangan sila ay bati pa rin dahil trabaho nila ito. So wala na sanang personalan, kaya si Abueva kailangan din niyang mag-improve. Alam ko babawi ito, sana bumalik na yung Abueva na Alaska days kung saan siya ang isa sa mga go-to guy at key scorer ng Alaska. Sana bumalik yun. Doon siguro makakabawi ang Magnolia kapag naging focus na sa laro ito pong si Calvin The Beast Abueva.
Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Isa nga sa mga pinupuntiryan ng Barangay Ginebra San Miguel ay ito pong nasa NLEX Road Warriors na shooter na ito pong si Robbie Herndon. Yes, alam naman natin na galing SMC Management na rin ito pong si Robbie noong SMB days. Tapos na-trade kung saan saan, napunta rin ng Magnolia mga kabrods. Kaya nga isa ito sa mga naging legit shooter talaga. Kaya nga ngayon sa NLEX Road Warriors doon siya kumakamada. As of now, 7 points per game ang kanyang ina-average ngayon sa last season dito po sa Commissioner's Cup 2023 to 2024. 7 points per game, medyo okay na yan mga brods. Alam naman natin, ito pong Barangay Ginebra San Miguel, gusto rin nila ng isa sa mga bench player nila ay maging spot-up shooter like Robbie Herndon. Dahil like ito pong SMB, napakalalim ng bench mga brods, kaya nga sila na-sweep, diba? Kaya ito pong si Robbie Herndon ay isa itong shooter rin na pwede rin nilang magamit mga kabrods. Dahil kung mapapansin nyo sa Barangay Ginebra San Miguel, kulang na kulang talaga pagdating na sa scoring. Alam ko nga, si Scottie Thompson hindi naman ganun ka-scorer pero naging scorer na dahil nga walang consistent dito sa Barangay Ginebra San Miguel, which is inconsistent yung mga players nito. Kaya nga si Scottie napipilitan ng umiscore kaysa pumasa na dahil alam niyang hindi naman napasok yung mga tira nila. Kaya nga ito pong si Robbie Herndon malaking additional ito para sa Barangay Ginebra San Miguel kung makuha nila dito sa NLEX Road Warriors. Dahil syempre one of the best shooter rin ito dito sa PBA, if not the best. Yun nga lang mga bros, NLEX Road Warriors, alam naman natin, hindi ito pipitsuging team, hindi ito farm team, which is kailangan mo dito ng isang fair trade. Fair and square mga kabrods, kaya kailangan ng Ginebra na bigyan ng magandang offer ito pang NLEX Road Warriors. Kaya nga mga kabrods, i-komento mo kung sino ang mga best player na pwedeng i-trade dito kay Robbie Herndon na fair mga kabrods. And mga brods, alam ko naman na magiging worth it ito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Alam ko nga dahil gustong-gusto na rin nilang bumawi ngayong All-Filipino Cup. Yun nga, isa rin sa mga pinupunteriya nila ay isang sentro. Dahil alam natin, mawawalan na sila ng Tony Bishop or Justin Brownlee ngayong All-Filipino Cup. Kailangan din ng Barangay Ginebra San Miguel ng isang sentro na pwedeng umiscore sa ilalim at maging parang import nila as a local para nga may katulong sina Sisten and Japet Aguilar kapag katapat mo na ito pong sina John Marfardo, Mo Tautua mga kabrods. Kaya ito ng Barangay Ginebra San Miguel gusto na rin nilang lumakas. Defending champion sana sila ngayong Commissioner's Cup, pero wala. Ganun talaga mga brods Kailangan magising ng Barangay Ginebra para nga magpalakas pa sila lalo. Like ganito, magandang build ito para sa Barangay Ginebra San Miguel na gusto rin nila makakuha ng isang legit shooter and center or power forward. Like itong si Robbie Herndon, isa ito sa mga galing ng SMC team, kaya hindi na ito mahihirapan ito pong sina Boss Al na i-reach out ito pong si Robbie Herndon. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba, ito pong legit shooter ng NLEX Road Warriors na si Robbie Herndon, babagay ba sa Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang, opinion mo dito mga bro, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is our rated highlights lang. I'm out.